Alam mo naman para bang ginagawa natin, wine-weaponize natin yung ating justice system, no? Alam mo si Senator Marcoleta, isa yan sa talagang nagsisikap na mailantad sa kababayan sa bayan natin ang nangyayaring pagnanakaw, no? Kung bakit itong mga nasa poder natin, ang mga politiko natin, para bang hindi sila naapektuhan. Na alam naman nila, alam ko, alam nila kung ano nangyayari sa bayan. Alam ko naman na alam nilang mali ang ginagawa nila at patuloy na pagtatanggol pa sa mali. Kaya ewan ko kung anong klaseng ugali na nangyari dito sa atin sa Pilipinas, no? Sa ibang bansa, kapiraso pa lang ng mga nararanasan natin dito, nagsisipag-resign na. Pero dito sa atin ay kapit tuko. Talagang ayaw magsialis sa pwesto kasi siguro kinakabahan na pagka umalis sila sa pwesto ay hindi na nila kayang itakbo o proteksyonan yung mga ninakaw nila. At sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong gabi si former Secretary of National Defense Norberto Gonzales. Sir, good morning, good evening po sa inyo. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello. Oo. Sir, narinig ho ba kami? Yeah. Oo. Nadidinig ko. Okay. Opo. Yes, sir. At ano naman po ang inyong masasabi sa pagtitipon ngayong araw na ito ng mga rallyista dyan po sa EDSA People Power Monument? Ay, mabuti naman at patuloy na ang mga nangyayari na pagkilos ng ating mga kababayan. Dahil talaga naman yung mga issue na hinaharap ng bansa ngayon, kailangan ay pagbigyan na natin ng oras. Opo, at kayo ho ba ay sumasang-ayon at naniniwala doon po sa mga panawagan, transparency, accountability at suporta na rin doon kay Senator Rodante Marcoleta na inaasahan po na this week ay sasampahan po ng plunder case? Ay, siyempre naman, susuporta tayo sa ganyang mga issue. Kailangan na nating ilantad sa taong bayan lahat yung issue na yan eh. Opo. Para po sa inyo, bakit dapat hindi kasuhan ng plunder si Senator Bato de la Rosa? Si Senator Marcoleta? Alam mo naman para bang ginagawa natin, wine-weaponize natin yung ating justice system, no? Alam mo si Senator Marcoleta, isa yan sa talagang nagsisikap na mailantad sa kababayan sa bayan natin ang nangyayaring pagnanakaw, no? Tapos pa unang makakasuhan, no? Kung totoo o hindi ang kaso sa kanya, palagay ko ang nakikita tuloy natin diyan para bang pinipili siya para pagtakpan yung mga dapat na malaman ng sambayanan. Yun ang hindi karapat-dapat na mangyari dito sa atin. Opo. May nakikita ho ba kayong banta sa seguridad sa ginagawang pagtitipong ito, Sir Norberto? Kasi yung Malacanang ngayon, kung makikita po ninyo talagang todo, mahigpit po ang seguridad na ginagawa sa paligid po mismo ng palasyo. Well, syempre, natural na reaction nila. Pero alam mo, kilala ng sambayanan natin ang Iglesia ni Cristo. Iyan ang isa sa mga pinakadisiplinadong religious organization. Alam ko, hindi sila sasali sa kaguluhan. Kaya tingin ko talagang mapayapa ang mangyayaring protesta ngayon. At hindi dapat pinapangambahan. At bago ko rin ipasa kay partner Admar, sa tingin ho ninyo ay sapat ba yung intel report ng kapulisan, ng security patungkol nga dito sa ginawang pagtitipon? Dahil marami ding nabigla dito nga sa biglaang pagdagsa ng mga tao sa EDSA People Power Monument. Palagay ko hindi talaga nabigla yan dahil hindi mahirap ilihim yung nangyari kanina, no? Alam ko, alam ng intelligence natin yan. Baka lang hindi nila pinaniwalaan. Pero kung impormasyon ang pag-uusapan, malalaman nila yan. Opo, Ginoong Gonzales, magandang hapon po. Si Admar po ito. Laging sinasabi ng nasa gobyerno or particularly ng Malacanang na nire-respeto nila yung kalayaan po sa pamamahayag po, Ginoong Norberto. Pero mayroon tayong mga reports na natatanggap na hinaharangan di umano
yung mga ilan pa na posibleng sumali dito po sa pagtitipon dyan sa People Power Monument po. Yung iba nakasakay pa sa mga pampasaherong bus. Ano pong masasabi niyo po rito? Ay, yung paghaharang siyempre, normal sa isang nasa puder yan. Kasi ayaw nilang dumami yan, nagpoprotesta. Kaya hanggang maaaring maharang, haharangin yan, no? Yung sinasabi publiko, yun ay statement ng nararapat na sabihin. Kasi talaga namang kailangan irespeto ang kalayaan nating mga mamamayan na magsabi no, kung anong nararamdaman natin tungkol sa mga masasamang nangyayari sa atin ngayon. Kaya kanyan, standard practice yung paghaharang sa mga pupunta. Sana naman ay maunawaan ng ating mga kapulisan na hindi lahat ng order ay dapat na sinusunod. Sundin lang nila yung lawful at saka legal order. Opo, at Kasi yung pagharang hindi lawful order yan. opo, at isa din sa mga ano dito po yung panawagan ng ang nakasad kasi dito isang peaceful rally po no sa paglaban po sa mga injustices at sa paghahanap po ng hustisya at katarungan po. Pero kapansin-pansin yung messaging ng gobyerno, or hindi na ba kayo nagtataka na ginagaslight po itong mga pahayag na ito, Ginoong Norberto? Ayaw nga eh. Nakikinig din naman ako sa ilang statements na nagkagaling sa Malacanang. Parang ang wala sa ayos eh. Dapat hindi ganyan, lalo lang lalalayan. No? Oh. Pero sila rin ang may kasalanan yan. Alam mo, kung ako sila, papayagan ko ng maayos ang pagpapahayag ng ating mga kababayan. Dahil kapag nagalit ang taong bayan, baka mas mahirap nilang bigyan ng solusyon yan. Opo, at nakikita niyo po ba na tila manhid na ang kasalukuyang gobyerno po, considering hindi ito unang beses na nagkaroon po ng malawakang rally po no sa kasagsagan po ng kasalukuyang administrasyon, at same pa rin po yung mga panawagan. So ibig sabihin hindi satisfied sa ginagawa ng gobyerno, Ginoong Gonzales. Talaga naman, alam mo, yan ang napakalungkot eh. Kung bakit itong mga nasa poder natin, ang mga politiko natin, para bang hindi sila naapektuhan. Na alam naman nila, alam nila kung ano nangyayari sa bayan. Alam ko naman na alam nilang mali ang ginagawa nila at patuloy na pagtatanggol pa sa mali. Kaya ewan ko kung anong klaseng ugali na nangyari dito sa Pilipinas. No? Sa ibang bansa, kapiraso pa lang ng mga nararanasan natin dito, nagsisipag-resign na. Pero dito sa atin ay kapit-tuko. Talagang ayaw magsialis sa pwesto. Kasi siguro kinakabahan na pagka umalis sila sa pwesto, ay hindi na nila kayang itakbo o proteksyonan yung mga ninakaw nila. Opo, sinasabi nila walang banta po, no? Sabi ng Malacanang wala namang threat kaugnay dito po sa mga aktibidad na ito dyan po sa EDSA. Pero kapansin-pansin, grabe po yung kanilang pagbarikada sa paligid po ng Malacanang. Maraming mga razor wires, mga container vans na kanila pong dineploy upang maharangan lahat basta papunta ng Malacanang po. Ano pong masasabi niyo po dito? Well, normal na procedure yan. Ano? At saka depende na rin kung sino yung nasa Malacanang. Alam mo, ang nasa Malacanang natin ngayon sa malungkot nga para sa kanila, ay nakaranas na sila na pinaalis sila sa Malacanang. Kaya yun siguro hanggang ngayon natatandaan pa nila yung ganong experience. Na alam mo, napakasakit yun na paalisin ka sa Malacanang kung ikaw ang namumuno. Opo. Sabi din po ng palasyo na nagtataka daw po ang Pangulo bakit ginawa ito po ng grupo dyan po sa EDSA. Dapat pa bang pagtakan itong ganitong klase po ng aktibidad, Ginoong Gonzales? Ako, yun nagdududa pa ka na para daw nakakantsaw yung pagpunta sa People Power Monument. Alam mo, sa mga ganitong sitwasyon, kung makikita natin sa kasaysayan natin, talaga, ang taong bayan, yung kanilang tinatawag na national sentiment, may paboritong lugar na pinupuntahan niya eh. Parang simbolo na
nagiging simbolo na ng pagbibigay ng damdamin, paglalabas ng damdamin ng sambayanan. Nagkataon lamang na ang People Power Monument, yan ang nagiging sentro ngayon ng paglalabas ng problema at ng damdamin laban sa reklamo sa gobyerno. No? Alam mo, sa tingin ko nga maganda yan kasi alam mo, yung People Power Monument, simbolo na yan eh. Simbolo yan na nagtagumpay ang taong bayan na mapaalis sa pwesto ang mga magnanakaw at mga korap na nabubuno sa atin noong araw. Kaya kung dyan ginaganap yan, napakagandang simbolo yan. Ang ibig sabihin, umaasa ang mga kababayan natin na baka sakali. Kung doon nila gagawin ang pagpaprotesta, baka manalo ulit ang tunay na darama ng ating mga kababayan. Opo. Siguro, Sir Norberto, yung mensahe, paalala na rin po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood, nakikiisa po sa, nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Ay yung mga kababayan natin na buhay na o kaya ay mature na nung panahon ng ating People Power Revolution noong 1986, hindi ko na siguro kailangan bigyan ng payo o paliwanag. Pero yung mga hindi nakaranas ng People Power Revolution, ito lang ang masasabi ko. Kung kayo'y naaabala sa aksyong nangyayari ngayon sa bayan natin, ay huwag niyong masyadong bigyan ng pagkaabala yan. Ang kaabalahan na nararanasan natin ay hindi natin pwedeng maitumbas o maitulad o maikumpara sa kabutihang mangyayari kapag naitigil na natin ang korupsyon at mapigil ang pagnanakaw ng kabanang bayan. Kaya kung sakali, mas tayo muna ng konti sa abala. Malaki ang magandang bunga dyan sa kinabukasan. Opo. Maraming salamat po sa inyo pong oras, Sir Norberto. At Salamat magandang gabi din. po sa inyo. Salamat din. Opo. Magandang gabi. Ayun Salamat. Po. Si Ginoong Norberto Gonzales po, dating Secretary po ng National Defense ang ating pong nakasama. Napakinggan po